O ngayon, sige, buhatin mo. Ngayon, abutan ko, nag-aaral ka, di ba? O sige, pag-aralin mo. Ayan. O ngayon, buhatin mo siya, ha? Buhatin mo. Abot mo tong relationship. Hindi mo kaya? Kailangan mo. Di panindigan mo. Kasi, yung iba dyan, pipiliting buhatin kahit hirap na hirap na. So, isa-isa lang. So, kung hawak mo na yung family mo, yung sabi nga ni Ate Nela, may problema ka sa family, focus ka muna doon. Pag-pray mo kay Lord, and then mag-focus ka sa learning mo, sa stage mo. Kasi most of you guys are youth, and nasa learning stage kayo. O nga pala, kunwari secret ako. So, yun lang. Okay, guys? Thank you, CA, for the volunteers. Thank you, Marlo Aquino. Ayan. So yan, so sana naging clear sa inyo, no? Kaya may method pa representation na pinakita sila Ate Joy. Clear na hindi dapat tayo mag-pursue ng relationship kung hindi naman tayo emotionally, spiritually, and financially capable pa. And yun, next na question natin is, how can pursuing a relationship too soon impact someone's spiritual growth and your relationship with others and with God? Okay. So kapag masyadong maaga naman ang inyong relationship, maaaring maapektuhan ang inyong spiritual growth ninyo. Okay? So, it can lead to a compromising your faith and values. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Ayan. So if we rush into a relationship without spiritual maturity, we may compromise our faith just to keep the relationship. So katulad nga na nabanggit ni Ate Joy kanina, no? So maaaring ma-compromise talaga, okay, yung faith ninyo. Nung nagpakasal ako, age 35 na. Huwag naman gano'n, masyado na matagal. Sino mo kung ano dito, pinakabata dito? Meron ba 30? Ako po. Hihingin ka. May 13 ba dito? 13, 14? 14? 14? 13? 14? Oh, Martin, 14. Ay, meron din. Ayun, may 14 din. Ayun, diba? Totoo ba? 11? Meron ba? Meron ba 11? Wala naman. Grade 11. Grade 11. Hindi 11 years old. Okay. So yun, okay? So imagine niyo, no? Umabot ako sa ganung age. Pero, kaya medyo, sabi ko, naku, medyo na-compromise na yung faith ko, yung values ko. Sabi ko, Lord, ayaw kong mawala sa inyo. Okay? So, dumating ako sa point yun na I almost compromise my faith dahil sa relationship. So, ayaw kong mangyari sa iyo, pero God spared me. Okay? That time. Kaya nabigyan niya ako ng isang high maintenance. Na high maintenance na partner for life. Pero hindi talagang face value pa lang, di ba? Sino ba? Face card na diba? Wala na akong masasabi, kaya lang humusga. Di ba? So, yun lang, no? Huwag niyong i-compromise yung faith niyo at saka yung values niyo just for the relationship. Thank you po. Yes, masakit pag pinipilit. Ayaw kayo mag-compromise, guys. So, next na naman nating mga tanong is, kanina na pag-usapan na natin yung right timing. Paano naman kapag nasa relationship na? Yung first na tanong is, ano naman po yung potential consequences kapag pumasok ka na sa relationship ng maaga or sa wrong time? Okay, sige. So, totoo lang, no? Karamihan ng wrong time relationship, ultimately nag-break up, tama? Yes. So, ayun, no? Ang masakit pa doon is, after ng breakup, you are left more broken than before. Diba? So, sabi nga, no? Pag mali ang timing, masakit ang ending. Oh, wow! Dami na natin quotes, ha? Puno na yung papel ko eh. So ayun, no, siguro lalo na sa mga Christians, no? Kasi when you're in an end-time relationship,
sobrang dali mag-force temptation. Sobrang dali mag-sin na mostly nagsisimula lang siya sa sa simpleng holding hands. Ayun, na of course, flesh always wants more. So, eventually, mag-work ka lang, nag-fall ka na sa sexual sin, which is yung, ayun nga, elephant in the room, premarital sex. Diba? So, ayun, and ultimately, pag si Lord na mismo yung Na-OC siya. So ayun, pag si Lord na mismo yung nag-cut ng relationship mo, ano mangyayari? Mostly, magigilty kayo, mahihiya kayo, and ultimately, malalayo kayo. So, ayun siguro sa akin, ang pinakamalaking... Mas mago tayo. Nababasa. Yan! Perfect. Ayan, okay na. Perfect. So ayun, siguro sa akin, ang pinakamalaking... Kinakabahan kami. Grabe, napapaiyak ko pati microphone. So ayun, siguro sa akin, okay na. So ayun, ang pinakamalaking consequence siguro sa akin is spiritual suffering. Ayun, maraming nawala sa church, maraming hindi na umattend kasi feeling nila wala na sila mukhang iaharap kay God, sa leaders, di ba? And isa pa doon sa consequences din is nakasakit ka. In a relationship, it takes two to tango. Sabi nga na kung nasaktan ka, of course, nasaktan din yung partner mo, di ba? So, ayun, hindi ka lang nakasakit, nakastumble ka pa. So, ayun, so make sure na bago pasok sa relationship, okay, hindi lang yung puso mo yung handa, pati yung spiritual. Ayun. Thank you. Sige po. Magbasa. Ganito.